Dito sa Candaba, Pampanga, mahigit 50 taon nang nagluluto si Tita Nene sa mga putaheng walang kasing sarap. Dahil ang kanyang menudo, kilawin, asado at adobo, maari raw tumagal ng mahigit 2 linggo nang hindi napapanis. At habang tumatagal ay mas sumasarap pa raw ang mga ito. Ang sikreto raw para humaba ang buhay ng mga nilulutong ulam ni Tita Nene ang pagsasangkot sa. Kasi nung unang panahon wala yung rep-rep, hindi ba? Hindi ka pwedeng magluto ng stock mong matagal. Pero pag singkot siya, kahit araw-araw iniinit mo, hindi nasisira. Namana raw natin sa mga Kastila ang parang ito. Ginagawa raw ito ng ating mga ninuno para patagalin ang mga nilulutong ulam tuwing may piyesta at malalaking handaan. Yung singkutsa, yun ay ang Filipino version ng adobado ng Kastila. Nung dumating ang mga Kastila dito, wala tayong palengking kilo-kilo. Kailangan ipatayin mo isang buong baka, isang buong baboy. Wala naman refrigeration. Wala tayong kuryente. Dito sa Candaba, Pampanga, mahigit 50 taon nang nagluluto si Tita Nene sa mga putaheng walang kasing sarap. Dahil ang kanyang menudo, kilawin, asado at adobo, maari raw tumagal ng mahigit 2 linggo nang hindi napapanis. At habang tumatagal ay mas sumasarap pa raw ang mga ito. Ang sikreto raw para humaba ang buhay ng mga nilulutong ulam ni Tita Nene ang pagsasangkot sa. Kasi nung unang panahon wala yung rep-rep, hindi ba? Hindi ka pwedeng magluto ng stock mong matagal. Pero pag singkot siya, kahit araw-araw iniinit mo, hindi nasisira. Namana raw natin sa mga Kastila ang parang ito. Ginagawa raw ito ng ating mga ninuno para patagalin ang mga nilulutong ulam tuwing may piyesta at malalaking handaan. Yung singkutsa, yun ay ang Filipino version ng adobado ng Kastila. Nung dumating ang mga Kastila dito, wala tayong palengking kilo-kilo. Kailangan ipatayin mo isang buong baka, isang buong baboy. Wala naman refrigeration. Wala tayong kuryente. Simple lang daw ang proseso nito. Ihahalo lang ang bawang, paminta, asin at suka sa karne ng baboy. Ang asin at suka ang nagsisilbing preservatives ng karne para lalo itong tumagal. Lalagyan ng kaunting tubig at saka ito pakukuluan. Kailangan daw na banayad lang ang apoy sa pagsasangkot sa. Kasi yung lasa lalong tumatalab. Kasi pag matagal, di pa sumisiksik yung lasa. Malalamang luto na ang sinangkot sa kapag malambot na ang karne. Malambot na. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng ibang bersyon ang sangkutsa. Mula sa simpleng pagpapakulo sa suka at asin, ay natutunan natin ang pagsasangkutsa gamit naman ang paggisa sa bawang, sibuyas at kamatis. But for me, mas malalim yung sangkutsa in the sense na kailangan talaga halos tuyong-tuyo mo nang lulutuin yon hanggang sa matuyo. So, yung, let's say, yung kamatis, diba? At saka pag ginisa mo, may katas na lalabas. Alisin mo yon hanggang halos pureed na siya. Banayad lang din ang apoy na gagamitin. Slow cooking, dun lumalabas talaga yung sarap ng mga ibang pagkain eh. Pag minadali mo sa malaking apoy, nasasara na yung mga ibang flavors na hindi na nare-release. Sa ganitong paraan daw, lumalabas ang lasa ng umami sa pagkain. Umami is yung lasang kasarapan na nanggagaling sa mga food. Lahat na protein elements in food, yun ang lasang masarap sa ating dila.
Pagsasangkutsa rin daw ang sikreto ni Nanay Flor para sumarap at magtagal ng mahigit 2 linggo ang specialty niyang lutong Kapampangan, ang babing bakut o pata ng baboy. Paghahaluin muna ang pata ng baboy, sibuyas, paminta at bagoong. Ilalagay sa kawa, saka isasangkutsa. Palalambutin ng maigi para malambot na malambot. Parang nag-iiwalay sa sa buto. Mas lalong masarap. Kapag nasangkutsa na ng mabuti, ihahalo ang dugo ng baboy at pakukuluan hanggang lumapot ang sabaw. Magigisa ng bawang at sibuyas, saka ihahalo ang sinangkutsang pata ng baboy. Ready na ang babing bakut. At mas lalo pang araw itong sumasarap kapag iniinit lang araw-araw. Hindi nasisira. Kasi kung minsan magluto kami dito, ganyan. Tumatagal siya ng kahit hindi na-irep ni Ima, tumatagal ng 3 araw. Maabilidad talaga mga Pinoy pagdating sa pagluluto. Nakakaisip tayo ng paraan para mapatagal ang buhay ng ating mga ulam, na hanggang ngayon patuloy pa rin ginagamit at nagpapasarap sa iba't ibang pagkaing Pinoy.